Nagsasagutan sina Senadora Miriam Defensor Santiago at Ombudsman Conchita Carpio Morales sa impeachment trial kanina. Parehong bigatin ang dalawa pagdating sa usapin na batas. Narito ang pagtutok ni Joseph Morong live mula sa Senado. Joseph, ano nangyari? Mike, tensyonado nga yung ilang nanonood ng impeachment trial kanina dito nung magbangga itong si Ombudsman at dating Supreme Court Associate Justice Conchita Carpio Morales at si Senadora Miriam Defensor Santiago. Ito ay sa issue ng saklaw ng kapangyarihan ng Ombudsman. Isang dating Supreme Court Associate Justice, si Ombudsman Conchita Carpio Morales, at isang kinikilalang constitutional law expert, si Senadora Miriam Defensor Santiago. Tila nagsabong ang dalawa sa issue ng saklaw ng kapangyarihan ng Ombudsman. Punto kasi ni Senador Santiago, Mike, hindi basta-basta makakahingi ng impormasyon ang Ombudsman sa Anti-Money Laundering Council tulad ng ginawa ni Ombudsman Morales. Pero sabi ni Morales, ginagampanan lamang niya ang kanyang tungkulin sa ilalim ng charter ng Ombudsman na maaari siyang humingi ng tulong sa ibang ahensya ng gobyerno sa pag-iimbestiga niya ng mga opisyal ng gobyerno. Tinanong din ni Santiago si Morales kung magpa-file ba ang Ombudsman ng ikalawang impeachment complaint laban kay Corona pagkatapos ng impeachment ngayon. Sabi ni Morales, oo. Narito ang kanilang talastasan, itong si Senadora Santiago at Ombudsman Morales. There's no question about that. Okay. The issue here is that under the AMLA law, first, it is the council must conduct a fact-finding system, and then if it finds probable cause, refer the matter to you for preliminary investigation. But you did not follow this procedure. Are you of the opinion, therefore, that should somebody file a complaint against any of us senators or members of the House, you can just go straight to AMLA and ask for our records without going to the court or without waiting for probable cause to be found by the council itself? It will depend on the nature of the complaint. I know that, but suppose that after all your own internal procedures and you have made a decision that the complaint is worthy of further consideration, is it your considered opinion that, as in this case, you can just go direct to AMLA and not follow the procedures in the AMLA law? Your Honor, again, I said it would depend on the complaint. Well, you're fudging your answer. No, you said it's. I said you are arguing with a senator judge. I'm sorry, mea culpa. I accept the apology. Noted. Samantala, Mike, sinubukang basagin ng depensa ang kredibilidad ng AMLAC report na hawak ni Morales. Tinanong ni Cuevas si Morales kung may basehan ng AMLAC report tungkol sa umano'y mga bank transactions ni Corona tulad ng mga deposit at withdrawal slips. Tugon ni Morales, wala siyang dahilan para pagdudahan ng report ng AMLAC dahil official report daw ito ng isang ahensya ng gobyerno at official na function ng AMLAC. Narito ang pahayag nitong sina Justice Cuevas at Ombudsman Morales. Could you now affirm on the road that the contents of the said report are accurate, correct, and in accordance with law? Whether or not the contents of that report is accurate, correct, or in accordance with law, I would not have any way of knowing. I see. So that is beyond... Because that was furnished to me by the AMLA. So that is beyond your comprehension. What do you mean beyond my comprehension? I don't understand it. Yes. Beyond my competence, yes, but not beyond my comprehension. Para naman kay Senador Franklin Drilon, ang importanteng malaman ay kung nakadeklara ba sa Statement of Assets, Liabilities and Net Worth ni Corona ang umano'y mga dollar accounts nito. Pero sabi ni Drilon, lumalabas na may tinatayang $1,141,118.2 ang hindi raw nakadeklara sa sali ni Corona mula 2005 hanggang taong 2010. Mike, bukas ay pagpapatuloy ng depensa ang pagpupresenta na kanilang ebiden ng mga testigo. No? Pangunahin na rito yung tatlong complainants sa pangunguna ni Akbayan Representative or dating Representative Risa Ontiveros at si kaya nating convener Harvey K. Mike? Joseph, nalinawang ba yung tinatanong kanina ni Senadora Miriam Defensor Santiago na yung AMLA ba, basta-basta na lang pwedeng tingnan ang deposito sa bangko ng kahit sino na kasama sa isang saktalo kaso? O wag na lang yung mga kongresista at mga senador o mambabatas, kung hindi mga ordinaryong mga depositor sa bangko. Pwede bang basta-basta na lang kalkalin ng AMLA yung kanilang mga record sa bangko, Joseph? Okay, kasi yung konteksto natin, Mike, ngayon, yung mga public officials, no? Kasi I think kung halimbawa yung bank secrecy law o yung foreign currency deposits law ay maliwanag yan. Pag private individuals, ibang kaso yan kasi mas malaking responsibilidad ng mga public officials. Now, going dun sa discussion itong Senador Santiago at Ombudsman Morales, natatakot nga raw, sabi nitong Senador Santiago, yung ibang mga senators, no? Dahil buang
mas malawak ang kapangyarihan ng Ombudsman kahit pa raw sa Pangulo ng Pilipinas. Kasi pwede nilang pwede nitong baliwalain yung rules ng AMLAC na dapat ang nagsasabi ay kailangan mo munang kumuha ng court order mula sa isang court order para mabuksan ang isang bank account, lalo na kung may laman itong dollar account. So kanina hindi tiyak yung pagsagot. In fact, nagkaroon ng pagkakaiba itong si Ombudsman Morales sa posisyon. Ang sinasabi katrabaho ko po yan ay under the Ombudsman Charter. Sabi ni Miriam, hindi, that's beyond your power, Mike. Maraming salamat, Joseph Morong.